definitely, kung magkakaroon tayo ng batas, no, patungkol dito, mas maganda yon, ano, para masiguro natin talaga na yung mga contractor na to, hindi basta-basta lamang pera yung kanilang ginagamit na panggrasa, no, para makuha nila itong mga proyekto. Isang bagong batas o mas mahigpit na regulasyon ang kailangan ngayon upang mabantayan at masalang mabuti ang mga kontraktor na nakikipagkontrata sa mga proyekto ng pamahalaan. Ito ang paniniwala ng political analyst at director ng Local Government Development Institute na si Dr. Froilan Calilong. Anya, kailangan pag-aralang mabuti ang profile ng mga kontraktor na magtatayo ng infrastructure projects, kung sila ay karapat-dapat at may kakayahan sa pagpapatupad ng proyekto. Ayon kay Dr. Calilong, kung magkakaroon ng istriktong pagbabantay sa pagpapatupad ng mga proyekto, ay mababawasan ang korupsyon na kinasasangkutan pa ng ilang mambabatas. Yung mga politiko naman, yung mga congressmen natin, will also shy away from engaging in this lucrative deals, no? April 2022, nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11711 na isang pag-amyenda sa Contractors License Law. Sa ilalim ng inamyendahang batas, binago ang renewal process, tinaasan ng fees at nagpatupad ng mas mahigpit na parusa. Sa mga lalabag na contractor sa mga panuntunan, maaaring mapatawan ito ng 1-year ban. Pero para sa mga veteranong senador na sina Senators Vicente Soto III at Panfilo Lacson, tila hindi na sapat ang kasalukuyang batas na gumugobyerno sa mga kontraktor sa gitna na rin ng issue ng umano'y anomalya sa flood control projects. I found out that yung blacklisting po nila is only 1 year. I feel that it's too lax a penalty for being blacklisted. Hindi lang yun tapos gagawa pa ng ibang kumpanya. Do you think we should come up with a sticker penalty? Let's say 3 to 5 or 3 or 5 years. Pag na-blacklist ka, dapat 5 taon, hindi ka pwede. And I think we should revisit RA 4566 para ma-check natin itong I won't say anomaly, but itong probably kailan i-update natin yung batas, Mr. President. Ngunit para kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hindi na kailangan ng bagong batas. Ipatupad na lamang anya ang mga umiiral na batas laban sa mga tiwaling kontraktor at mga opisyal na sangkot sa anomalya. Meron na tayong plunder law diba? So, I think basta usapin dito ng actual na enforcement ng batas, no, yung talagang political will na tukuyin yung mga opisyal at mga contractor na involved. May sapat na ebidensya na tayong nakikita, tapos talagang sampahan ng kaso at ma-ensure ang conviction. So mas yun ang kailangan, hindi yung papasa na naman ng bagong batas pero wala namang aktual na nako-convict in the end. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.